Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So ito, nagpapabango po ng todo si Senator Amy Marcos. Nagbabaka sakali na makonvert po sa boto itong ginagawa niya ngayong effort para makasuhan po yung mga dapat kasuhan doon sa nangyaring pagkidnap nga po kay Pangulong Duterte at dalhin po sa ICC. So ang recommendation po ng kanyang komite is makasuhan nga po yung Remulla Brothers, yung dalawang top official ng PNP, si Marbil at si Torre. Siyempre, hindi na rin po mawawala doon si Lacanilao. So ito, panoorin po natin itong naging press con ni Senator Amy Marcos at baka sakali pong mahirot po yung puso ninyo na siya iboto o idagdag doon sa kailangan dalawa pa para mabuo yung 12 maliban doon sa Duterte, maisama po yung boto niya. Nasa inyo po yan. Wala pong pumipilit sa inyo, pero sa akin, X po itong si Senator Amy Marcos. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin ito. Pangulo sa pagdinig ng Quadcom noong 11 November 2024, sumagot ang ating Executive Secretary na maaring makipagtulungan ang mga lokal na otoridad sa Interpol kung hihingi ng tulong ang ICC. Biglang nagbago ang tunog ng gobyerno. Matapos kumambyo ang ilang pro-administration congressmen tungkol sa impeachment labang kay VP Sara dahil sa napakalaking peace rally ng INC noong Enero 13, bumalikwas ang administrasyon sa pamamagitan ng pagkatha ng Oplan Tugis or Operation Pursuit sa Ingles na rineport ng New York Times kasunod ng pahayag ng kalihim ng katarungan na bukas ang administrasyon makipag-usap na sa ICC tungkol sa ilang pamamaraan ng kooperasyon. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Ang unang malinaw na pagtangka upang pabagsakin ay sa pamamagitan ng PI na magsilbing panimula sa pagbabago ng probisyon ng ating konstitusyon para hadlangan makabalik sa 2028. Nang mabigo ito, nagmadali na siraan ang pangalan. So ito, baka nakakalimutan nyo, di ba? Ito yung People's Initiative na sinasabi nila, yung pamimigay ng ayuda. So nagpapapirma sila, sinasabi nila ayuda. Pero nung natuklasan, yung pala, ano na yun, kumbaga, nangangalap na sila ng signature campaign para mapalitan po yung ating konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative para maiupo po bilang Prime Minister si Romualdez. So, ibinuko po yan ng mga Duterte kaya talagang yung galit ni Romualdez talagang sukdulan. At yun nga, dahil sa kagalingan din niya, sa tingin natin, sa tingin din naman nakararami, mukhang isa siya sa mga nagmamanipula dito kay Bongbong Marcos. Tuloy. Ang pangalan ng mag-ama. Noong Mayo 2024, sinimulan na ng Kongreso sa Committee ng Human Rights ang pagsisiyasa tungkol sa EJK, pinalawak noong Agosto 2024 at doon na nagmula ang pagbuo ng Quadcom. Dumating sa bansa ang mga kinatawan ng ICC noong October 2024. At sa tulong ng gobyerno, nakalap nila ang mga dokumentong kailangan para makakuha ng warrant of arrest. Samantalang nagsagawa ng sarili nitong investigasyon, ang DOJ naman hinggil sa EJK noong ika-4 ng Nobyembro sa pamamagitan ng kanilang Memo 778. Dahil nananatili pa ring banta si VP Sara kahit wala na ang tatay niya, nagsagawa naman ang Kamara ng investigasyon sa confidential funds ng OVP at sa huli na-impeach si VP.
napatunayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD sa pamamagitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng Lakas CMD nung nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal nung petsang 22 ng Abril. Nakaraang ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus, isang operasyon na inilunsad noong Abril 2024 na naglalayong pabagsakin ang dalawang Duterte. Sa bahagi ng action plan, How to Attack, tinukoy ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, Kamara ng Kinatawan, sa nakipagtulungan ng dating Senador Antonio Trillanes upang tulungan ng ICC prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto ng dating Pangulo. Binanggit din na nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni... Tingnan niyo yung ulupong na yun na si Trillanes. Sundalo yun. Nanumpa yun sa watawat ng Pilipinas na ipagtatanggol niya ang mga Pilipino at ang ating bansa. Pero isa siya sa mga nanguna na lumapit sa mga banyaga para ipakulong, ipahuli yung kanyang kababayan. At the same time, sundalo nakikipagkuntsabahan sa mga sympathizer ng NPA. Saan ka nakakitang sundalo nakikipagkuntsabahan sa mga sympathizer? 'Di ba? Yan ay malinaw na katraydoran yan. Nasa gobyerno ka tapos nakikipagtulungan ka sa mga sympathizer. Ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Doon naman sa bahaging following strategies and moves, tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Ikalawa, may magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulla na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb, kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ang komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na sub judice rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code, ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang sub judice na naman. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal ng ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong 3 ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang, tumanggi ang ating Senate President pumirma ng mga sabpina nung araw na yon. Bagaman dumalo mga opisyal sa ikatlong pagdinig noong 10 ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nag-utos ng pag-aresto, kung sino ang nag-utos ng paglipat niya sa Hague, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig. Dahil alam din natin na matapos yon pinalaya si Ambassador Lacanlilao at hindi na naman pinirmahan yung mga sabpina. Matapos ang Yan yung isa sa mga nakakalungkot na akala nung marami, itong si Chis Escudero, kakampi
ng mga Duterte, may kumbaga meron siyang ano sa mga Duterte. Kumbaga may leaning ng kaunti dahil nga 'di ba yung impeachment dinelay niya. So imbis na mapabilis yung impeachment, inusog niya ng I think June 2. So patapos na yung mga termino ng mga nag-file ng impeachment. Pero ang isa sa mga reason daw, di umano, kaya yung pinatatagal ni Chis Escudero, dahil nga wala namang number ang magpapa-impeach kay BP Sara dito sa current na na lineup ng senator sa 24. So kaya niya inusog ng June 2 dahil nagbabaka sakali na makalusot yung alyansa. So yung 12 alyansa nagbabaka sakali na manalo at yun yung yun yung hahatol ng pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. So, pwede siyang maghugas kamay doon na sabihin niya, naging majority decision. Kaya yung ginagawa ni Escudero, kitang-kita, 'di ba? Hindi pinirmahan yung mga subpoena para papuntahin yung mga cabinet official na kasabwat daw diyan sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Tapos yung recommendation nila na i-contempt si Lacanilaw, hindi rin pinirmahan ni Escudero. So ibig sabihin, may pinoprotektahan itong si Escudero. Siguro, yan yung utos sa kanya. Kaya hindi niya pinirmahan para maprotektahan lang si Bongbong Marcos at kung sino yung nag-uutos kay Bongbong Marcos na kidnapin si Pangulong Duterte. Sa pag-aresto kay PRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw. Hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating Pangulo, kaya ngayon sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito na talaga naman comprehensive itong planong ito. At ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boying maaring managot sa violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of Immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa arbitrary detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa
payo ni dating Supreme Court Justice na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John Vic Remulla ay maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Violation of 31.9 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat na maaring patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention. 2 counts of arbitrary detention, not only against the former president, but also against former Executive Secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439. So ito yung illegal, yung arbitrary detention, medyo mukhang yan lulusot dyan sa ombudsman. Bakit kamo? Ang may warrant of arrest lang si Pangulong Duterte. Ngayon, inaresto nila si Executive Secretary Medialdea sa kasong obstruction of justice dahil hinaharang daw niya yung proseso ng pag-aresto kay Pangulong Duterte. Ngayon, dahil doon, hinuli siya ni Torre at pinusasan. Pero dahil di nga mapusasan, dahil medyo malaki nga si Executive Medialdea. Ngayon, sabi ni Torre, dun sa hearing ni Marcos sa kanyang komite, pinakawalan daw niya. Pinakawalan din niya si Executive Secretary Medialdea dahil meron siyang prerogative na, kumbaga, meron siyang kapangyarihan na wag nang ituloy yung kaso. Pero, ang pinaka-catch kasi doon, binasahan niya ng Miranda rights. So, once na binasahan mo ng Miranda rights yan, automatic inaresto mo na yung tao. At kailangan mong dalhin sa presinto para makasuhan siya ng obstruction of justice. Ang problema, hindi dinala sa presinto. Hindi rin pina-inquest. Ang ginawa ni Torre, isinakay na aeroplano ng walang visa papuntang Netherlands, passport lang, ibiniyahe papuntang Netherlands. So, kaya yung arbitrary detention o illegal detention, lulusot niya sa palagay lang po natin dahil nga parang technically, ikinulong mo pa rin ng walang sapat na legal na basehan yung tao. Di ba? Kasi nga, hindi mo naman dinala sa tamang proseso na dapat i-inquest yan, dalhin sa presinto, i-inquest. Anong nangyari? Binitbit mo puntang Netherlands. Kaya hanggang ngayon, nasa Netherlands si Executive Secretary Medialdea. So, dahil doon, nagkalintik-lintik itong si General Torre at malamang yung pagiging 3-star general niya, doon niya magamit sa oblo. For not allowing the former president to be visited by VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulla to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maaari ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilao. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code, pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code, false testimony in other cases, and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code, at conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito yung kay Lacanilao. Ang nakadali rito si Senator Alan Cayetano. Kasi pirmahan ba naman ni Lacanilao
yung pagiging representative ng Republic of the Philippines, hindi naman siya yung representante ng Pilipinas. Ambassador siya ng ICC to the Philippines. Pero hindi dapat siya yung pimirma doon sa Republic of the Philippines. Kaya dito sabit na sabit si Lacanilaw at malamang sa malamang may kalalagyan din tong tao na to. Ito ang further findings namin. Hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa rin mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC, yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at masalimuot. So, nais kong ipakita ang isang video na So, ngayon, dahil sa recommendation ni Senator Amy Marcos na kasuhan nga sa ombudsman itong mga nasabing tao, baka nagtataka kayo bakit hindi kasama si Bongbong Marcos dun sa recommendation. Medyo lamig lang tayo ng konti. Kasi nga po, kaya hindi kasama si Bongbong Marcos, dahil siya yung sitting president, immune po siya. Meron siyang immunity sa lahat po ng kaso. So, hindi siya pwedeng kasuhan hanggat siya yung nakaupong presidente. Kaya ang mangyayari lang, yung mga cabinet official niya lang yung makakasuhan dahil sila walang immunity. Unlike sa presidente, meron siyang immunity. So, ang kailangan lang, ma-impeach muna yung presidente, si Bongbong Marcos, bago siya makasuhan. Kaya, napaka-importante po nung darating na election po natin ngayon, na iboto po ninyo yung mga hindi sumusuporta sa alyansa ni Bongbong Marcos, especially dun sa Kongreso, tsaka dito sa Senado. Kasi kung mapapalitan lahat ng mga congressman na bumoto para i-impeach si Vice President Sara Duterte, may isa lang mag-raise dyan na i-impeach si Bongbong Marcos, sigurado aakit kagad yan at makakarating yan sa Senado. Ngayon, pagdating sa Senado, pwede nila kagad upuan yan. Pwede nila kagad lang simulan na talakay yung impeachment, ibasura na nila yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, pagpuunan na lang nila ng pansin yung impeachment ni Bongbong Marcos, then doon pwede nang kasuhan si Bongbong Marcos once na ito i-impeach ng Senado. Kaya nasa inyo pa rin yan kung tama ba na iboto yung mga kapanalig ni Bongbong Marcos. Pero para po sa akin, wag nyo nang pong iboto at wag nyo na rin po idagdag itong si Amy Marcos. Mag-isip na lang po kayo ng ibang pwedeng idagdag doon sa Duterte maliban po kay Senator Amy Marcos. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.